Ang tindi ng lamig ngayon sa Atok, Benguet na pumalo na kamakailan sa 5 degrees Celsius. Oh, kapit tayo sa top of the ice. Nilalabanan ngayon ni Philip sa pagluluto ng mainit na sabaw. Pero hindi raw basta-basta ang kanyang rekado. Ang paborito niya kasing isahog sa kanyang sinabawan, bungsos o binurong bituka ng baboy. Ang bungsos ay naranasan kong matikman nung magkaroon ng singa o yung tinatawag na ritual and sacrificial feast sa amin. Sa baboy na kinatay may tinatanggal na parte ng intestine na itinatabi. Para siguruhing malinis, si Philip mismo ang naghahanda ng kanyang bungsos. May mga dumi pa na hindi naaalis kaya ating aalisin. Ang nilinis na bituka ng baboy, sunod na nilamas ng asin. Pwedeng gamitin kahit anong container. Pwedeng latap, basta takpan ng mabuti. After 3 to 5 days, pwede nating i-check kung okay na yung fermentation niya. Malalaman daw kung handa na ang bungsos sa pamagitan ng amoy nito. Parang amoy nung bulok na karne. Karamihan puputi yan, tapos lulubo ng konti. Inuuna na muna natin itong white beans. Ito yung ginagamit ko para sa personal consumption namin. Ito na yung kinalalabasan, yung nabungsos natin na intestine ng baboy. Ang daming langaw na nakikiamoy. Iba talaga yung amoy, pero wag mong isipin yung amoy. Yung sarap talaga yung inaano natin dito. Kasi pag yung amoy talaga, baka mawawalan kang ganang kumain. Pwede na. Ang mga gulay na ipinansahog niya galing mismo sa kanilang bakuran. Dito kasi mas fresh yung nakukuha dyan sa garden. Tapos timplahan natin ng konting asin para may lasa. Mamis, masarap siya. Yung parang papaitan lang. Para siyang yung matagal na karne. Malambot. Ang pagpo-ferment ay nakakapag-develop ng probiotics which is good for digestion and absorption. However po, ito rin ay maaaring makapag-develop ng bad bacteria gaya ng E. coli at Salmonella. Advisable pa rin sa mga lamang loob na gamitin natin ang use of heat o pagpapakulo or steaming para ma-ensure na mamamatay ang harmful bacteria nito. Ang nagpapainit naman sa sikmura ng mga jeepney driver sa terminal na ito sa Baguio, ang specialty ni CJ na kung tawagin, kaluskus. Madaling araw pa lang, sinusuyod na ni CJ ang Baguio City Public Market para bumili ng sariwang laman loob ng baka. Halo-halo na to, iba-ibang variety kasi galing sa laman loob ng baka. Puso po, then kidney. So ito na yung mga first batch ng palengke natin ngayon. Hinugasan niyang mabuti ang laman loob ng baka. Iginisa. And number 1 na pinalagay pang pakulay is aswete po. At pinakuluan gamit ang rice cooker. Yung kawali po kasi before, masyado siyang open or overexposed siya sa hangin. Especially nasa gilid tayo ng kalsada. Nakatipid po tayo sa expenses sa gasol. Kasi kailangan nating i-maintain yung init ng sabaw. Ang karne, ginupit-gupit ni CJ ng maliliit para raw madaling nguyain ng kanyang mga customer.
Kada serving ng kaliskas, 90 pesos. May kasama ng rice at unli sabaw. First time ko lang po itong matikman. Sobrang linamnam niya. Quality nung laman, malambot siya. Ang kaliskas, putahe na natutunan raw niya sa Pangasinan. Nung bata po ako, pag nagbabakasyon po kami sa Pangasinan, sinasama po ako ng mga pinsan at kuya ko na kumakain every morning doon sa Kaliskisan doon. Naibigan ko na siyang kainin. May mga celebrations po, linuluto ko na siya, birthdays ng anak ko. Kaya ito rin daw ang naisip niyang itinda nung nagtayo siya ng karinderya. Naisipan ko, since nasa Burnham ako, maraming namamasyal na turista, ba't di ako maglagay ng kumukulong sabaw sa harap? Hanggang sa ang mainit na sabaw ng kaliskas pumatok sa malamig na klima ng Baguio. Kung dati, 3 kilo ng karne lang daw ang inihahanda ni CJ, ngayon umaabot na ng 30 to 40 kilos. Ni-start ko to way back September 2, 2024. First day, wala. Pero hindi ako sumuko. Nakilala, unti-unti na. Actually, ang pagbibusiness is very risky. Huwag po kayong matakot at tiwala lang po sa Diyos. Ang sabaw namang ito ang mas lalong nagbibigkis sa mga espesyal na okasyon ng mga kapatid nating Igorot. Dito sa bayan ng Itogon sa Benguet, gawa ito sa pinakuluang karne ng baboy, baka o kambing at ang tawag dito, watwat. Ang watwat ay maaring salitang ibalo o sistema ng pamimigay ng karnes or the sharing of the meat doon sa mga nagpuntahan, no? Doon sa pagdiriwang na iyon. Bata pa lang daw si Mara, comfort food na niya talaga ang watwat. Watwatan. Na karaniwang inihahain ng mga tiga-Cordillera tuwing meron lang importanteng okasyon. Like Joy at the picture na rin nakasabay. Pagpagam, tapos kargamit Joy bag. Di ba? Nung bata nga po kasi ako, nakikikain ako sa mga kapitbahay. Kapag may namatayan, kapag may kasalan, ang haba-haba ng pila. Pero dito sa kainan ni na Mark at Mara, hindi na raw kailangan pang maghintay ng espesyal na okasyon para kumain ng watwat ang kanilang mga parokyano. Siya, hindi raw mabibitin sa kanilang watwat. Ang sahog kasi nito, overloaded. Sa isang plate, unli rice na siya, unli sabaw. May pansit kasama yung karne na 350 to 500 grams. And then blood sausage, yung pinunag na tawag namin. Sa pagtanggal ng balahibo ng baboy, gumamit si Mark ng torch. Ang nasusunog na parte ng balat, nag-iiwan din daw ng aroma o smoky flavor na nagpapasarap. May flavor siya sa sabaw. Mas masarap yung lasa niya pag apoy. Hindi katulad ng ibang mga sabaw na sangkaterba ang mga pampalasa. Ang nagbibigay lang daw ng flavor sa kanilang watwat, asin. At pati na ang estilo nila ng pagluluto. Para makuha namin yung consistency ng sabaw na medyo malapot-lapot, nilalagay na rin namin kasi hindi na namin sinaserve kapag mataba. Pinapakuluan na rin namin para mapunta doon sa sabaw yung lasa ng karne at saka yung taba. Ang watwat overload nakahain sa ubak o sapal mula sa katawan ng saging. Noon, yung mga ninuno namin, yung mga lolo namin, walang plato. Kaya pag may feast, tsaka may handaan, yun yung ginagawa nilang plate para mag-serve. Ang libre namang unli sabaw nasa Takure. Malinamnam. Parang matagal pinapakuluan siguro yung karne. Mayahambing siya doon sa ginagamit sa sabaw ng ramen. No? Para may promote pa natin yung isa sa mga kultura natin, food or delicacy, para sa mga susunod na henerasyon, hindi nila makalimutan. Ang sabaw, hindi lang pampainit. Ito'y salo-salo, mga kwento at kultura sa bawat higop. Wow!